Hello kasangga, kumusta ka ngayong araw kasangga? Kung ngayon lang tayo nagkita kasangga, ako nga pala si Jumel, isa akong machinist dito sa Sydney at tayo ay nagtatrabaho sa isang manufacturing company. Ganon din ay nagninegosyo din tayo. Meron tayong maliit na nininegosyo, no? Bakit ko to sa'yo sinishare kasangga? Kasi naniniwala ako kasangga na dito sa ibang bansa, meron tayong kalaban dito kasangga. Kalaban natin dito yung ating sitwasyon, yung hirap ng ating sitwasyon, no? Hindi lahat ng sitwasyon dito sa ibang bansa ay magaan at hindi rin lahat ay yung maluwag ang kalagayan, no? Kaya naniniwala ako kasangga na para makaalis tayo sa ganong sitwasyon natin, yung kahirapan ng ating sitwasyon dito sa ibang bansa, tanging paraan kasangga na pinaniniwalaan ko yung magnegosyo tayo. Negosyo na marangal, yung legal, yung hindi tayo nagtatago, no? Hindi tayo patago-tago o hindi tayo yung dumidiskarte. Talagang negosyo. Hindi kasi natin alam na may ganun palang option, no, sa buhay natin na akala natin pag tayo ay nag-abroad, ang ating focus lang trabaho, no. Kaya kasangga, kung naniniwala ka dun sa ating pinaniniwalaan na para makaalis tayo sa kahirapan ng ating sitwasyon dito sa abroad ay magnegosyo kasangga, samahan mo ako kasangga at sama-sama tayong maglutas at maghanap ng solusyon kung paano natin gagawin yun sa ating buhay, no? Samahan mo ako kasangga at mag-join ka sa KAUPE. Yun ay samahan ng mga Pilipinong malalakas ang loob at may malalaking pangarap na tayo ay kahit na walang tumutulong sa atin at wala tayong malinaw na daan, no? Tayo ang susubok niyan at tayo ang maghahanap ng paraan para makagawa tayo ng mga way na makakapagpabago ng ating buhay. Kaya mag-join ka dun kasangga sa KAUPE. Kasangga ako, United Pinoy Entrepreneurs. Kahit kasangga wala kang negosyo ngayon, isa ka kasanggang entrepreneurs na pinaniniwalaan ko. Kasi kasangga, ang entrepreneur ay yung taong nakakita ng problema at siya rin yung nakakaisip ng solusyon kung paano masusolusyonan yung problema na iyon. At naniniwala ako kasangga na sa'yo bilang isang OFW o nasa abroad kasangga, yung palang kasanggang humakbang ka na pumunta ng ibang bansa ay isa ka agad yun na way at isa ka agad yun kasanggang paniniwalaan ko na isa kang entrepreneurs kasi nakakakita ka ng problema sa buhay mo eh. At kaya pilit mo itong sinusolusyonan sa pag-abroad mo eh. Kasi kasangga, nasa iyo na kaagad ang dugong entrepreneurs kasangga. Kaya mag-join ka dun kasangga sa ating KAUPE. At marami tayong gagawin doon sa loob lang nung ating group na yon. Kaya sayang kung hindi ka makapasok doon sa loob, mamimiss mo yung opportunity na makapagtulungan tayo doon. So yung KAUPA ay nasa Facebook group po natin, hanapin mo lang. Kasi kasangga, naniniwala ako sa iyo kasangga na basta may malaking pangarap ka, kasangga kita. Kasi isa ka na doon sa mga nasa abroad kasangga eh. Yung, alam niyo ba ang hirap mag-abroad, di ba? Yung palang magdesisyon ka mag-abroad, isa na kaagad yung desisyon na mahirap at pinili mo yung kasangga dahil alang-alang sa problemang nakita mo at pinipilit mong solusyonan sa pamamagitan ng pag-abroad. Kaya naman kasangga, nandito ako para tulungan ka na ngayong nandito ka na sa abroad, hindi lang option ang pagiging empleyado kasangga. Walang nagsasabi na pwede tayo magnegosyo. Kaya matutulungan kita diyang kasangga, no? Yun lang, kita-kita tayo doon at ngayon yung araw ay day 21 na natin. Mag-celebrate tayo ng ating pang 3 weeks kasangga dahil sa ating 3 weeks na ito, dire-diretso yung kasangga. Day 21 out of 365 kasangga ang ating ibablog. Sa pang 365 na yon, doon ko i-announce kasangga ang ating ultimate na ating gagawin at mga plano sa ating gagawin sa ating mga sunod na hakbang. At mamimiss mo yung kasangga kung wala ka doon sa loob ng ating grupo ng KAUPE, no? At kasi yung mga ating mga gagawin kasangga, ano lamang, confidential yung kasangga. Hindi yan pwedeng i-broadcast sa labas. Kaya kung naniniwala ka kasangga sa ating mga hakbang na ang pagninegosyo dito sa ibang bansa ang solusyon para mabagong ating buhay, mag-join ka na doon kasangga. At please follow ka naman na kasangga sa ating Jumel Ignacio Official sa ating Facebook, no? Dahil yung isang pag-follow mo kasangga, isa yung malaking bagay sa akin yung kasangga para sumabog palalo yung ating mga binablog at marami tayong ma-reach, no? Dahil alam ko kasangga na once yung binibigay nating mga content ay valuable kasangga, marami ring nangangailangan nito, no? Kaya
Please naman kasangga, ngayon pa lang ay nagpapasalamat ako sa iyo na mag-follow ka sa ating Facebook kasangga. Maraming salamat na kagad sa iyo kasangga. At advance na kaagad yun sa iyo. At bilang pasasalamat ko sa iyo kasangga, inikayat kita kasangga na samahan mo ako sa ating mga ginagawang pagsolusyon sa ating buhay sa pamamagitan ng pag-imbita ko sa iyo na mag-join ka sa ating KAUPE sa Facebook group, no? Yun lang kasangga, dahil nga day 21 natin ngayon, celebrate muna tayo sa magsisimulan ko ngayon, kauwi ko lang bago ako matulog, magkain muna tayo ng puto. Puto na purple, binake ni Kati. Kakape. Kasangga, kunting celebration tayo dahil day 21 na tayo ngayon, 3 weeks na yan. Diba? Kain muna tayo kasangga, merienda muna. Ay, merienda. Agahan. Parang ang merienda kasi, no? Panggabi kasi tayo. Agahan pala to bago matulog. Hello kasangga, lumipat tayo dito sa may lamesa dahil natapos ko na yung puto at kape ko. Alam nyo kasangga na bago tayo matulog, medyo napagtanto ko lang, no? Dahil nung sa mga nakaraan nating vlog, meron tayong mga ilang vlog na naka-reach din ng mga sa ibang mga tao na hindi natin na kilala, no? At naka-reach na rin sila sa nagawa na rin ma-reach ng ating mga vlog yung mga ibang mga tao nga na gano'n na hindi na natin, wala na sa ating friend list, no? So, ibig sabihin, strangers, no? Isa nga sa mga may nag-comment sa atin na about nga sa dito sa ibang bansa na ang sabi nga ay kung nandito nga raw tayo sa ibang bansa, magtrabaho na lang tayo. Dahil nga nandito na tayo at parang ang sinasabi niya doon ay mag-ingat sa grupo na yung para mag-ingat dahil ang daming modus daw ngayon na mag-i-invite tapos may registration fees, no? So, tapos ang sabi pa doon ay kung nandito nga raw sa ibang bansa, kung nandito na nga raw tayo sa ibang bansa, ay magtrabaho na lang tayo, parang ganun. Kasangga, sinasabi ko sa iyo kasangga na na-realize ko lang doon sa comment na yon. So, wala tayong biniblame na tao, no? At doon sa comment na yon ng isa sa ating mga na-reach na abot ng ating vlog dahil sa nag-comment na yon na hindi natin kilala, strangers, naintindihan ko yung pinanggagalingan niya. Naintindihan ko yung kanyang side dahil ang tao kasi ay iba-iba ng kalagayan, ng sitwasyon, no? Lalong-lalo dito kung tayo naman ay nasa abroad pero iba-iba rin tayo ng bansang kinaroroonan, no? At naintindihan ko yung nag-comment na iyon sa ating vlog na about nga sa ganon. So, hindi natin ginajudge yung taong nag-comment na ganon. Bagkus, napaisip ako doon kasangga at nagkaroon ako ng realization na sa atin nga namang buhay, lalo't sa panahon ngayon, ang dami ng scam kasangga. Ang dami ng modus, di ba? Kasi di ba, pupunta ka sa isang grupo, i-invite ka doon at hanggang sa mahook ka na doon at di ka na makalabas at parang magigising ka lang sa katotohanan na parang somehow ay na-modus ka pala o na-scam ka pala. Di natin ginajudge yung mga ganong klaseng samahan. Sa atin dito kasangga, sinasabi ko lang na bilang tao kasangga, wag mong isaalang-alang yung mga sinasabi ng ibang tao sa'yo, yung pagpaplano mo. Ibig sabihin kasangga, maging ako man kasangga, huwag mong paniwalaan yung sinasabi ko. Ang pinupoint ko lang kasangga, pairali natin yung ating tinatawag na critical thinking. Yung critical thinking kasangga, alam mo sa buhay mo na kung ito ba yung tao na to ang luloko o kung ito ba yung sasalihan ko, ito ba yung gagawin ko, ano ba to? Lukuhan ba to? Ano? Yun yung kasangga na kahit pa kasangga ang nasa harap mo ay mukhang anghel o mukhang santo, pero dahil pinapagana mo kasangga ang critical thinking mo, hindi ka basta-basta malilinin lang kasangga. Naintindihan ko yung ating nag-comment sa atin na yung kanyang pinanggagalingan dahil marami talagang ganun sa panahon ngayon. Pagka nahuk ka doon kasangga sa ganung sitwasyon, ano yun, nakalungkot yun kasi later mo na lang ma-realize na nabiktima ka pala. At ayaw kong mangyari yun kasangga sa bawat isa sa atin. Hindi natin hawak ang bawat tao. Kung may gumagawa ng masama, hindi natin hawak yun. At kung may mga nabibiktima, talagang nalulungkot tayo doon, no? Ang gusto ko kasanggang ibigay sa iyong tulong kasangga.
yung mag-isip tayo sa ating mga sarili, yung matuto tayong paganahin yung ating critical thinking kasangga. Dahil kahit sino man kasangga ang humarap sa harapan mo at merong sabihin sa iyo kasangga, pero pag natuto mong paganahin yung critical thinking mo kasangga, hindi ka kasangga maloloko. Dahil doon kasangga, pag may ganong klaseng kang pagkatao kasangga, malalaman mo din kasangga kung sino yung mga taong nagsasabi sa'yo ng totoo. Kung sino yung totoo sa'yo. Dahil sa mundong ito kasangga, pag hindi mo pinagana yung critical thinking mo at kung oo ka na lang ng oo sa mga sinasabi sa'yo ng ibang tao kasangga, prone ka kasangga na mabiktima ng mga ganong klaseng pagkakataon, no? At about naman doon sa magnegosyo sa ibang bansa, na sinasabi natin ng isang nag-comment sa atin na kung nandito raw tayo sa ibang bansa, magtrabaho na lang tayo. Dahil nga mahirap nga naman yung pagninegosyo daw, gano'n. Dahil nga, yun yung pagkakaintindi ko doon na parang nandito na tayo eh. Magtrabaho tayo. In the first place, yun din naman ang pinunta natin dito sa ibang bansa, di ba? Yung magtrabaho nga. Kasangga, gusto kong ipaalala sa iyo kasangga na yung ating opportunity sa mundong ito ay limitless. Ibig sabihin, exage lang naman, no? Ibig sabihin, walang nagbabawal kasangga. Dahil hindi naman tayo, wala namang nagbabawal sa atin eh. Kaya nga merong mga nagpapatupad ng batas, di ba? Kasi in the first place, kung bawal din naman yan, hindi mo yan magagawa. Ngayon kasangga, hindi ko man mai-explain ng todo, pero ang gusto kong i-point out kasangga na exactly kung ano yung sinasabi ng ating nag-comment sa atin na talagang mahirap yon at talagang bawal ang magnegosyo sa isang bansa. Bawal talaga kasangga kung ikaw ay pumunta dito na magtatrabaho bilang isang OFW. Bawal talaga kasangga kasi sa kontrata pa lang nakapaloob dyan yung bawal kang yun yung magtrabaho ka sa dalawang employer. May mga bansa, di ba, na bawal yun. Yung pa kayo magnegosyo. Pero kasangga, ang pagninegosyo sa ibang bansa, may way at doable. Oo naman kasangga, yung may mga sitwasyon talagang mga lugar at mga bansa na kahit na anong sitwasyon mo dyan, bawal ka talaga, not unless talagang permanent ka. Yun exactly kasangga ang aking pinupoint out. Yung sa mga bansa na allowed dahil merong permanent or citizen ka sa bansa na yun kasangga, i-take advantage mo yun kasangga. I-take advantage mo yun na yung puhunan mo na makakapagnegosyo ka sa bansang yan. Katulad dito sa Australia, kasangga. Once permanent ka at citizen ka kasangga, pwede ka magnegosyo. At yun yung kasanggang gusto kong ipakita sa iyo kasangga, na sa ibang bansa kasangga, walang ganon. Walang ganon na talagang mahirap kasangga na magnegosyo doon. Basta nagtatrabaho ka doon, bawal kasangga. Ito kasangga ang gusto kong i-point out na nakita ko at na-realize ko doon sa isang nag-comment sa atin na kung gaano tayo kapalad kasangga na nandito tayo sa Australia na pwede tayo magnegosyo once permanent ka na dito at citizen. May mga way kasangga kahit sa ibang bansa na bawal talagang may way. May way kung gugustuhin mo lang, kung tama ang tanong, tama ang sagot na makukuha mo. Kung tama ang iyong ninanais sa buhay at tama ang intention mo kasangga, tama ang makukuha mong sagot. Ang tanong mo ay kung paano magnegosyo dito ng legal, tama ko kasangga ang magiging step mo. Pero kung sa unang tanong mo pa lang, paano ka magnegosyo ng patago, mali na kagad kasangga makukuha mong sagot. Kasi didiskartehan mo eh. So doon tayo lagi sa legal kasangga. Doon tayo sa tama na may pag-asang mapalago natin to. Bakit ka pa magnegosyo kung didiskartehan mo lang naman? Di wag mo nang simulan. Magtrabaho ka na nga lang, di ba? Kasi mas malaki pang kita doon. Ang gusto ko lang i-point out kasangga na samantalahin natin yung pagkakataon na pwede tayong magnegosyo na ang pwede, ng doable katulad ng mga ibang negosyo, di ba? Kasi isipin mo na lang yung mga taong nasa ibang bansa, sa ibang lugar, ibang country na gusto rin magnegosyo pero talagang sobrang hirap dahil ang daming requirements kasangga. Hindi ako kasangga naniniwala na bawal magnegosyo sa ibang bansa. Hindi ako naniniwala doon dahil kung may way talaga kasangga, gagawan mo ng paraan yun. Oo, hindi lahat ng tao kayang magawa ng paraan. Pero meron at merong way kasangga. Kung tama lang ang tanong mo. Meron at merong way. Kaya kasangga, kung nasa bansa ka ngayon na possible magnegosyo at doable kasangga, samantalahin mo yun. Dahil
yun na yung ating puhunan eh. Kasi kasangga, marami na akong experience at mga na nalaman na sa ibang bansa talaga namang hindi ka makapagnegosyo, lalo't kung nagtatrabaho ka doon, ang visa mo, di ba? Working visa, tapos ganun. Talaga namang hindi. Kaya nga, kung gagawan mo ng paraan para magnegosyo, kailangan mong gumawa ng mas masalimuot na hakbang para lang makapagnegosyo ka sa bansa na yon, di ba? Puro dito kasangga sa Australia, once permanent ka na at citizen ka na, permanent lang kasangga, pwede ka na magnegosyo. Kaya alam nyo kasangga, dito sa Australia, pinagsisigawan ko talaga kasangga na magnegosyo tayo dito dahil yun yung ating nakikitang paraan para umasenso tayo sa buhay, tayo mga Pilipino dito. At wala kasi kasangga nagsasabi sa atin noon dahil hindi normal yung kasangga. Hindi norm na ang Pilipino dito sa Australia, sa ibang bansa na mga maluluwag o first world country ay di magnegosyo. Tila ba yung ating nakasanayan ng mga Pilipino na lagi na lang tayong nagtatrabaho at doon tayo tumatanda sa pagtatrabaho kasangga. Wala kasing nagsasabi sa ating kasangga na pwedeng magnegosyo. Walang nagsasabi na pwede ka ring mangarap na gumawa ng paraan para makipagsabayan ka rin sa mga ibang lahi dito kasangga. Tutusin kasangga, mas magagaling tayo mag-English eh, ba? Mas magagaling tayong makipag-usap at makipag-interact sa tao. At napaka ng ating manners kasangga. Marunong tayong ng nararamdaman ng tao, di ba? Pero bakit hindi natin pangarapin lalo na maitawid yun sa pamamagitan ng pagninegosyo, di ba? Nasa atin na lahat kasangga ng puhunan yung pagdating sa personal. Nasa atin na lahat ng puhunan. Nasa atin na lang ang kulang yung mag-take tayo ng action. Kasangga, alam ko mahirap ang pagninegosyo. Kaya hindi nila lang ang pagninegosyo kasangga kasi mahirap talaga ang pagninegosyo lalo't dito sa ibang bansa. Pero walang nagsabing bawal. Dahil doable naman talaga. Ang wala lang sa atin dito yung nagga-guide kasangga at na tutulong sa atin kung paano ba talaga ang mga gagawin para makapagsimula ka rin ng negosyo. Kaya nandito ako kasangga. Nandito akong handa kang tulungan. Kung basta may puso kang gustong magnegosyo dito, handa ako kasanggang tulungan ka. Dahil wala, sinong magtutulungan? Wala. Ako kasangga, nagsimula ako nang wala ding tumutulong sa akin at galing yun sa sariling sikap ko. Kaya ito yung kasanggang pinagtatrabahuhan ko na makagawa tayo dito sa Australia ng samahan ng mga negosyante na magtutulong-tulong kasangga. Hindi yung puro tayo hilahan ng hilahan, kapwa mga negosyante maghilahan ng maghilahan. Huwag tayong ganun kasangga dahil sa isang community na to kasangga, tayo lang ang nandito at nagkakaintindihan ng mga Pilipino. At ang ibang lahi, hindi tayo maintindihan kasangga. Kung makikita nyo lang kasangga na ang tagumpay ng isang samahan kasangga ay sa pagtutulungan. Kaya kasangga, kahit wala man ngayon sa ating tumutulong, okay lang yan. Ang importante, walang bibitaw na yung pangarap natin na pinaniniwalaan na yung pagninegosyo dito sa ibang bansa ang ating magiging susi kasangga para magtagumpay tayo dito. Kaya yun yung ating pinagtatrabahuhang buuin kasangga na yung mga Pilipino dito sa Australia magtulong-tulong kasangga sa pamamagitan ng pagninegosyo kasangga. Kaya kung may puso kang negosyante kasangga at gusto mong magnegosyo dito, kasangga, mag-join ka sa KAUPE, sa Kasangga Ako United Pinoy Entrepreneurs. Dahil kasangga, ang ating pagtutulong-tulungan ay hindi mo pwedeng i-broadcast sa labas. Hindi mo pwedeng sabihin dito sa ganitong pagbablog ko. Dahil siyempre may mga plano tayo at may mga gagawin tayo na for specific lang na nandun ka sa loob, na nandun tayo sa loob na yon. Bawak hakbang kasangga, pansinin mo yung mga negosyante dito kasangga na mga ibang lahi. Hindi mo yun makikitang nag-uusap-usap sa labas. Kaya doon yan sa loob nag-uusap-usap. Ngayon, bakit di natin gawin dito mga Pilipino kasangga? Tapos nakasangga yung mga panahon na walang tumutulong sa atin. Tapos na yun. Tapos na yung mga panahon na nagkakanya-kanya tayo dito. Ngayon yung time kasangga na kung walang gumagawa nun kasangga at walang naglalakas loob na gumawa ng bagay na yung kasangga para mamuno sa pagkakaisa ng Pilipino dito mga nagninegosyo. Ako na yung kasangga. Ako na yun. Mag-join ka dun sa ating grupo. Ako na ang mangunguna kahit mahirap kasangga. Dahil yun lang yung nakikita kong way at paraan na makakapagpabago sa ating mga Pilipino dito sa ibang bansa, lalong-lalo dito sa Australia.
Kaya mag-join ka dun kasangga dahil marami tayong gagawin in the future. Kasangga, huwag kang malungkot kung ngayon lang natin to nagagawa, no? Dahil ako, kahit man din ako, nung naghahanap ako ng mga way para makapagsimula dito, nalungkot din ako. Dahil nga walang ganong klaseng, wala kang makita dito, wala kang mapagtanong. Although may mga negosyong Pilipino, pero para bang hindi normal kasangga na magtatanong ka doon o hindi normal na makalapit ka na kaagad nang wala kang alinlangan, di ba? Yun yung gusto natin pagtrabaho kasangga dito, na pag sinabing basta ikaw pumunta ka dito sa ibang bansa at gusto mong magnegosyo, hindi ka kasangga mahihiyang magtanong at hindi ka mahihiyang mag-approach sa mga grupo na yon. At walang ganun dito kasangga. Walang ganun dito. Kaya yun yung pinagtatrabahuhan natin na gawin yung ganung bagay. Magkaisa tayo dito mga negosyante kasangga. Tigilan na natin yung utak talangka na naghihilahan tayo laging pababa. Tapos na yung ganung mga bagay kasangga. Tigilan na natin yun. Dahil ngayong panahon na to, kailangan natin magkaisa kasangga kung gusto nating umasinso dito sa Australia. At ma-recognize tayong mga Pilipino, hindi lang nagtatrabaho. Ma-recognize tayo dito kasanggang ang mga Pilipino dito ay nagninegosyo din. At maging norm yung kasangga. Kasi tila balagi na lang na pag may Pilipinong parang hindi normal na nagninegosyo eh. Sa atin parang yung pagninegosyo dito fantasy. Hindi naman eh. Wala namang nagsasabing pwede. Hindi mo lang kasi talaga kasangga, tinatrabaho. Kaya kung walang nagtatrabaho ng kasangga na mamuno dito ng magsama-sama yung mga Pilipino dito, ako na yung kasangga. Iniimbitahan kita mag-join sa KAUPE. At doon natin pagtutulong-tulungan ang ating mga gagawin. Yun lang kasangga at yun lang aking gustong i-point out. Pagganahin ang critical thinking pagdating sa mga bagay-bagay at lalong-lalo na kasangga, yung pagninegosyo dito sa ibang bansa ang pinagdidiinan kong solusyon para makaahon tayo dito sa kahirapan. Tara, tulog na tayo kasangga dahil anong oras na? Marami pa yung kasangga. Tayo ay 365 vlogs at doon sa loob ng KAUPE, doon natin paggagawa ng solusyon ang ating mga gagawing hakbang in the future. Kaya pasok ka na doon kasangga kung gusto mo ring magnegosyo dito. O kahit wala ka pang negosyo ngayon pero nagabala ka, pasok ka lang doon kasangga at mapagtutulong-tulungan natin yan dito sa Australia. Yun lang, maraming salamat. Tulog na tayo. Mga kasangga, nagising na tayo mga kasangga dahil alas 2 na naman. Alas 2:30 na pala. Kati ay magsusundo sa mga bata kaya ako lang mag-isa ngayon dito. Dahil sasalang ako nung laga na baboy. Itong panlaga. Lalagay natin doon sa kasirolang malaki. Problema, wala akong pagkain. Nagugutom ako. Magtinapay muna ako. Meron namang natirang ulam doon sa So, bala ko isalang muna itong nilaga, panglaga natin para mamaya pagdating ni Kati, malambot na. At titimplahan niya na lang. Tara kasangga, muna tayo? Luto mode muna tayo habang kumakain. Mga kasangga, habang nagpakulo tayo ng nilaga doon na baboy, kain muna tayo. Tayo ng pita bread. Ito ay yung pinakakanin ko. Yung pita bread. Ayan, tapos, ininit ko yung natirang ham. Yung natirang ham. Tapos kasangga, ito yung nakita kong parang gusto kong sausawan. Bagoong na may sili. Sarap ito kasangga. Parang masarap isaw-saw doon itong pita bread no? Actually, bawal ako sa sa bagoong, saka itlog, kasangga. Kasi napapansin ko kasangga, pag kumakain ako niyan. Actually kasangga, hindi ako maarte sa pagkain. Kahit anong pagkain kinakain ko. Hindi ako maarte sa mga yung masilan, hindi. Dahil nga sa ganung klase kong na wala akong kaarte-arte sa pagkain. Ang katawan ko naman kasangga ang nag-inarte. Dahil sa ngayon kasangga, na-find out ko na kaya pala ako may mga lumalala yung mga kati-kati ko. Isa yung nagiging cause ng paglala ng kati ko. Yung pagka nakakain ako ng itlog, saka ng bagoong, yun yung napapansin ko. Once kumain ako niyan, nagsisimula na ako magkamot-kamot niyan sa katawan ko. Ganun. Isa yun sa napansin kong nakakapagpa-trigger ng kati-kati ko. Although hindi ko pa rin naman talaga alam yung pinaka-cause ng ba't ako nagkakati-kati sa katawan. Siguro gawa ng trabaho ko na rin dahil exposed kami sa mga kulan, sa alikabok ng makina. So, gawa na siguro ganun din yung hindi yung kati-kati ko, hindi na nawawala. Pero isa sa nakakapagpa-trigger nun, yung makakain pa ako ng itlog, saka ng
bagoong. Kaya pag kumakain ako niyan, moderate lang, konting-konti lang, hindi yung talagang yung pinapang-ulam, hindi. Sa itlog minsan, hanggat maaari, iniiwasan ko talaga yung kung hanggat maaari, hindi na ako kumakain. Kasi ang sa dalawa na yan, bagoong at itlog, ang pinakamalakas kasangga na magpakati ng aking katawan, yung itlog. Kaya, pag yung pagkain may itlog, hanggat maaari, iniwasan ko na talaga yan kahit masarap pa yung pagkain. Kung kukuha man ako niyan, talagang siguro mga one time lang, hindi na ako uulit-ulit kumuha kahit sobrang sarap pa ng pagkain. Kasi nga, yung iniwasan ko kasangga yung itlog. Yun lang kasangga. Kung siguro kung may mga isa ka rin sa mga may kati-kati ngayon kasangga sa katawan mo, no? Lalong-lalo na pagka hindi na nawawala yan kung lagi ka na may kati, no? Obserbahan mo kasangga yung isa sa mga advice ko. Obserbahan mo kasangga yung pagkain mo ng itlog at saka ng bagoong. Obserbahan mo, once kumain ka niyan, obserbahan mo kung kinakati ka dyan. Kasi malamang sa malamang, yan din yung nagpapatrigger sa'yo sa pagkaroon mo ng kati-kati sa katawan mo. Ako ngayon, halimbawa ganito, wala akong kati-kati, no? Once kumain ako niyan ng itlog, masubrahan ako, kaya ng bagoong, simula na yan, magkakamot-kamot na ako niyan, ganun. Kaya, sarap ng itlog, no? Yung ilaga mo nga lang, di ba? Tapos may asin ka lang, ang sarap nun, di ba? Yun yung paborito ko sa itlog, eh. Noon pa, eh. Kaya lang, dahil nga sa napansin ko doon ako kinakati, talagang kahit natatakam-takam ako, wala. Hindi na pwedeng kumain ng ganun parang sobrang dami. Ganun na rin sa bagoong. Pero sa bagoong, medyo carry pa eh. Light lang yung kati niya, yung trigger ng kati ko. Pero sa itlog talaga, doon kasangga. Kaya yung kasangga kami kati-kati ka rin ngayon na di mo alam kung... Actually, may gamot nga ako na galing na rin ng doktor eh, na once na kinakati na ako niyan at hindi ko na mapigilan, nagpapahid na ako nung na yun, ng parang oil yun eh, parang alcohol na may oil ganun, na prescription yun ng doktor. Nagpapahid na ako noon at natitigil na yung pagkati niya ng dire-diretso. Kasi pag di ko nang kasangga nilagyan, dire-diretso yung kasangga hanggang sa parang magsusugat-sugat na siya sa kakakamot mo. Ganon. Yun yung kasangga yung struggle ko about sa kati-kati. Na noon pa, siguro nagsimula yan mga more than 5 years ago na. Doon siya nag-trigger nung medyo nagkakaedad na tayo, no? Doon siya lumabas sa akin yung kati-kati na yun. Minsan ko nang pina-check up yun sa doktor, ang sabi naman ng doktor, pwedeng eczema raw, gano'n. Alam niyo kasangga yung mga ibang gamot dyan na nabibili sa over the counter about sa kati-kati, hindi naman epektibo. Hindi talaga siya epektibo. Pero yung minatagpuan akong isang epektibo sa akin na gamot na niresita sa akin ng doktor dito na kaya lang mabibili mo siya pag may prescription ka. Hindi mo siya mabibili sa normal na pharmacy na over the counter. Hindi. Kailangan mo magpa-check up sa doktor para magkaroon ka ng gamot na yun. Kaya yearly kasangga, nagpa-check up ako sa doktor para magkaroon ng gamot na yun, para maresitahan ako. At isa yun sa mga talagang nagpapatigil ng kati-kati ko kasangga. Once makaramdam na ako ng kati, na hindi ko na mapigilan na kamutin, maglalagay na ako noon sa mga katawan ko at simula na yung kasanggang mawala yung aking kati-kati. So, alam nyo kasangga, kung isa ka rin sa may mga kati-kati, alam ko struggle yan, di ba? Ang hirap magtrabaho pag yung katawan mo, may kinakamot ka, di ba? May mga kati-kati dyan. Alam mo kung ganun ka rin kasangga, kung isa ka rin sa mga may ganung karamdaman sa iyong katawan na hindi mo mapigilan, I suggest kasangga, magpa-check up ka ng maayos sa doktor. Lalo na kung nandito ka rin sa Australia, no? Dahil tayo dito, puro tayo trabaho, di ba? At exposed tayo sa alikabok. Alikabok, di ba? Yun yung isa pa sa nagpapatrigger sa atin sa ating mga trabaho eh. So tayo, trabaho na natin yun. Hindi natin mapipigilan yun. Yun yung trabaho natin eh. Kung tag-init, sobrang init. Taglamig, sobrang lamig. Tapos pagpapawisan ka, di ba? So hindi na natin kasama na sa buhay yun. Kasama na sa bayad yun. Ang magagawa natin, magpa-check, Jess, kasangga, kami ganun kang kati-kati. Nagpa-check up lang din ako sa doktor. At actually kasangga, nakarami akong doktor dito. Nakarami akong doktor na pina-check upan. Siguro, basta marami. Bago ko nakita yung isang doktor na nagresita sa akin ng saktong hiyang sa akin yung pangkati na yun. Kasi kasangga dito, ang mga doktor dito, pag nagpa-check up ka, lagi kang testingan lang sa una. Bigyan ka ng light na pangpakata na yun hanggang sa hindi naman epektibo. Magkakamot. Hanggang sa sasabihin nila, ganito siguro yan. Bibigyan ka naman hanggang sabihin nila, ganito siguro yan. Hanggang kasangga, mawalan ka na ng pag-asa. Dumating ako kasangga sa point na nawalan ako ng pag-asa kasangga dahil wala eh. Kahit sa doktor, hindi nila ako mabigyan ng saktong lunas kasangga na magpagaling ng kati ko eh. Alam nyo kasangga, dumating ako sa point na may trabaho ako
talagang nakaupo na lang ako sa trabaho ko at talagang hindi wala akong magawa dahil ang kati ng katawan ko eh. Ako bilang machinist, wala akong ginawa kundi nakaupo na lang at hindi ako makapag-operate ng machine dahil sobrang kati ng katawan ko. Ganun kasangga. At dumating din ako sa punto ko kasangga na talagang buong katawan ko halos makati din. Halos doon sa mga private part mo rin, kumakati din yan, ganun. Talagang walang nakapagpareseta sa akin ng kasangga. Hanggang sa sinubukan ko, actually kasangga, hindi na ako pumunta ng doktor eh. Dahil nga wala naman silang naibigay sa akin na epektibo eh. Nawalan ako ng pag-asa. Hanggang sa, nung nandito ako sa Sydney, one time, nagpa-check up ulit ako dyan sa doktor dyan, sa malapit lang sa amin. At sinabi ko yung pinaka-concern ko. Sabi ko, Dok, ang dami nang binigay sa aking reseta na hindi naman epektibo, sabi ko. Ang nangyayari lang kako, imbis na mawala yung kate, lalong lumalala kasi ang nangyayari, nagdadry yung part ng balat na yon na makate, nagdadry at yun ulit yung nagkukos ng kate. Sabi ko gano'n. Hanggang sa may pinatry siya sa akin kasangga na isang gamot na hindi ka mo siya irritable. Kasi ang ibang pangkati dito kasangga, alam niyo yung ibang pangkati dito mga nabibili. Kahit pag makati na yan, kahit pahiran mo yung kasangga, ang tagal mawala, may kati pa rin. Yung binigay sa akin yung kasangga, pag makati na, punasan mo lang kasangga. 1 minute lang kasangga. 1 minute lang, tanggal ang kate. At yun yung nagpabago kasangga ng sitwasyon ko dito kasangga, abot sa kati-kati. Dahil nga, wala eh. Ang hirap magtrabaho pag may kate. At isa pa kasangga, ang ginawa ko na parang di ko alam kung somehow nakatulong yun. Nag-diet ako kasangga. Nag-diet ako. Ang ginagawa ko kasangga, mga 2 years ago na, or 3 years, 2 years ago na, kasi dito lang naman ako sa Sydney nag-diet eh. Dati naman, doon nasa Condobolin ako, nasa Perth, hindi ako nagda-diet eh. So nung nandito na kasangga sa Sydney kasangga, at papaano, nag-lose ako ng weight. Sinubukan ko mag-lose ng weight at isa nga sa mga ginawa ko para mag-lose ako ng weight kasangga, iniwasan kong kumain ng sobrang daming kanin. Iniwasan kong magkanin talaga kasangga. Dahil nga, nagsasalad-salad na lang ako eh. Ayun po sinubukan ko yun sa Perth noon eh. Bago ako pumunta din sa Sydney, nagsisimula na ako sa Perth noon. At nag-lose nga ako kasangga ng weight. Di ko alam kung hindi tayo expert no. Di ko alam kung isa yun sa nakatulong. Kung bakit nawala-wala yung kati-kati natin. Medyo nag-lose tayo ng weight. Yun lang kasangga ang aking ginawa kasangga. Basta yun yung sa ngayon, doon ako nag-rely sa gamot na yun na panglabas naman yun na pampunas na pampahid. Na once kati na ako kasangga, magpapahid na ako ng ganung kasangga. Tanggal kasangga. At nagda-diet nga ako kasangga. Kaya kung nakakita nyo ngayon kasangga, hindi ako nagkakanin na kasangga kasi ang kanin kasangga, ang number 1 source ng carbohydrates, kanin. Napansin ko yan pagka, nung ang dami ko nakakain kanin, yung tiyan ko, kala mo, yung bilbil ko, ganun eh. Nagiging health conscious na rin tayo habang nagkakaedad, di ba? Kaya kasangga, ito yung hindi ko alam kung anong expect nito sa akin, basta, siguro naman, mas ano naman to kumpara sa kanin, di ba? Yung carbon nito, yung tinapay nito. Actually, ngayon ko nga lang dito sinisimulan eh. Dati, ulam lang ang aking baon. As in, ulam lang. Saka minsan nagsasalad-salad ako. Salad lang at ulam. Yun lang, abot sa kati-kati kasangga. Kung may kati-kati ka ngayon, subukan mo yun. Siyempre, number 1, huwag kang magsariling kasi subukan, dumating din ako sa point kasangga na lahat ng mga ano na pangkati, nagsarili ako. Alam nyo ba, dahil sa ka-frustration, sa sobrang ka-anuhan ko na, frustration ko na, nagawa akong mag-order kasangga ng pangkati galing sa ibang bansa. Galing pang Thailand kasangga. Nag-import ako dito ng pangkati kasangga dahil sa sobrang frustration ko na. Pero wala rin visa kasangga. Ang talagang nakapagpaano sa akin, makikita mo pa rin kasangga sa doktor. Ang doktor kasi may kanya-kanyang expertise, no? Pag lumapit ka dun sa mismong doktor na expert na yun, doon ka matutulungan kasangga. Ang nangyari lang sa akin kasangga, hindi ako tumigil. Kasi talaga, di ba yung kati ko naman, hindi talaga tumitigil eh. Hindi din ako tumigil ng maghanap ng paraan para makahanap ng solusyon dun sa problema kong kati-kati. Kasi at the end of the day, sarili ko rin naman ang aking magproblema nun at hindi naman ng ibang tao, di ba? Kaya kahit na parang sawang-sawa na akong magpabalik-balik sa doktor, hindi pa rin ako tumigil na maghanap ng tamang doktor na makakapagbigay sa akin ng tamang prescription, no? At yun nga yung binabagi ko sa inyo ngayon. Yun lang kasangga, malamang sa malamang may mga kati-kati ka rin dyan at nainis ka na rin magpabalik-balik sa doktor. Huwag kang matapos kasanggang dahil at the end of the day, yung mga doktor pa rin na makakatulong sa'yo na makakapagbigay ng tamang prescription. Dahil sa dami na kasi kasangga ng available na produkto sa market about sa mga kati-kati, hindi mo na alam kung ano yung mabisa. At di mo na rin alam kung alin yung hiyang sa katawan mo kasi
nasahiyang din yun ng katawan mo yung alin yung i-absorb nila, diba? At syempre, siguro sabahan mo na rin ang pagda-diet tulad ng ginawa ko. Kasi malamang sa malamang, isa rin yun sa nakatulong, diba? Yun lang kasangga ang aking tips about sa kati-kati na na-share ko lang bigla, no? Dahil nga, yun nga yung ating pagkain ngayon, mabagoong na. Isa yun sa bawal. Pero, carry na, di tulad dati na wala tayong pang-prevent ng kati-kati, diba? Tara, yung ating nilaga ay malambot na siguro. Timplahan na natin. Yung mga kasangga, nandun ngayon si Conel Kasangga at nagkukuha ng basurahan, oh, galing sa road. Good job naman, oh, ayun siya, oh. Oo, galing siya sa road Kasangga at kinuha nila yung basurahan. Dito na yung mga bata. Si Eli. What do you want to say to Kasangga? What do you want to say to our Kasangga, Eli? Ano? Be Ano? flexible and Be ano, flexible? And what? and And rise up? and be healthy. Be healthy. Ikaw naman, Kunil naman. Ito naman si Kunil naman na birigudom. Dahil nag-ano ng basurahan. Uy, ano yan, baby po? Nasa ano mo, baby po? Is that your tie? Oh, did you do that one pa? Just ko mag-bless mo na kay Poopy. Bilis kay Poopy sa kakay. Sabi, nag-kiss din. Ano yan, baby po? Ang tie sa school. Did you make that one, baby po? Ruby, kiss ako. Mag-kiss Poopy. Kiss kay Poopy. Ngayon, what do you want to say to our Kasangga? Be positive and be resilient. Oh, be positive and be resilient. Really po? Good job naman. Oh, wait, ba't mo ako inuhubadaan ng damit? Where did you get that word po, that be positive and be resilient? Where did you get that word po? I saw it somewhere in Catholic school. You saw it somewhere in Kuyapi school, like that word. Okay. Kiss naman ako. Dahil pasok na tayo sa loob, dali. Kiss ako. Wala nang mata. Babay na sa mga kasangga, mag-flying kiss na. Bye-bye. Uy, magtanggal ng mata, no? Magbabay ng kasangga. Dali, ng kasangga. Mag-flying kiss. Flying kiss. Uy, mag-flying kiss. Uy. Kiss. Tara mga kasangga sa loob, kasangga. Ako'y kumakain, kasangga. Mga kasangga, habang nagpapalambot tayo ng ating nilaga, si Conel ngayon dito ay papractice ng kanyang sayaw sa school dahil may ano yata. Saan yan, baby pong dance niyo, baby po? Baby po, where's that dance, baby po? Where do you dance that one, baby po? No, who taught you that one po? Miss. Oh, saan yung subject, baby po? Saang subject yan, baby po? Yung, Just dance. saang subject yan, baby po? Saang subject? Yung pinapractice mong dance? Bibi! Uy! Bibi po! Saan yung practice niyo yan? Ay, yung mga kasangga. Sa school nila yung kasangga. May practice siya magsayaw. Mana din sa akin siguro kasangga magsayaw, oh. Yung mga kasangga, practice muna si Colonel. Yung mga kasangga, nilagay na nga natin yung ating beans at saka, yung patatas at saka itong ating spring onion. Dito pa yung ating repolyo, mamaya mailagay ko. Malapit na maluto ang ating nilaga. Ito na nga mga kasangga, nilagay na nga natin yung repolyo kasangga. Yung repolyo nilagay na rin natin. So mga ilang minuto pa, luto na yan. Tikman natin, timpla natin kung ito ng lasa. Nga pala kasangga, si Kati kasi ay umalis dahil may pupuntahan. Kaya tayo muna nagluto ngayon. So yan ang ating luto ngayon. Ayan, nilagang baboy. Mamaya, luto na yan. Yun lang mga kasangga, ang ating day 21 ng ating vlog ngayong araw. Maraming salamat sa pagsama sa ating ngayong araw na makapag-celebrate ng ating pang 3 weeks ng ating dire-diretsong vlog, no? Day 21 na. At yun kasangga, kung wala ka pa sa ating KAUPE na ating Facebook group, ay mag-join ka na doon kasangga dahil para wag mong mamiss ang ating mga gagawin in the future. At kung hindi ka pa kasangga nakapag-follow, please naman kasangga, mag-follow ka na rin sa ating Jimel Ignacio Official dito sa ating Facebook account dahil sigurado ako kasangga na yung i-upload natin na in the future ay updated ka doon at i-announce natin sa pinakadulo ng ating 365 vlogs that day ang ating purpose bakit natin ito ginagawa ang ating pag-vlog. Yun lang kasangga, lahat tayo ay sipag lang at walang susuko. Lahat kilos lang ng kilos at sigurado tayong makaahon tayo lahat sa ating mga ginagawa ngayon sa buhay, no? Yun lang kasangga, kasi kasangga naniniwala ako na basta may malaking pangarap ka, basta ang pangarap mo, may sinusolusyonan kang bagay sa buhay mo, isa kang entrepreneurs kasangga at naniniwala ako kasangga na pag ganun ang iyong sitwasyon kasangga at may sinusolusyonan kang bagay, kasangga na kasangga. Kaya mag-join ka na sa KAUPE. Yun lang kasangga, maraming salamat, papasok na tayo, liligo na tayo, luto na yung ating nilaga
At tayo mag-prepare na para papasok naman tayo ngayong araw. Ngayong gabi, panggabi pala tayo. Yun lang, bye-bye kasangga, ingat tayong lahat.